Isang 11-year-old na batang lalaki na si Yuki Adachi ang napaulat na nawawala noong March 23, 2026 sa Kyoto, Japan matapos hindi makapasok sa kanyang paaralan. Ayon sa pahayag ng kanyang stepfather, hinatid umano niya ang bata malapit sa paaralan sa umaga ng araw na iyon bago ito tuluyang maglakad papasok. Ngunit sa kabila ng pahayag na ito, lumabas sa investigasyon na walang CCTV footage o anumang ebidensya na nagpapatunay na nakarating ang bata sa naturang lugar o sa mismong paaralan. Habang nagpapatuloy ang klase noong umaga, napansin ng guro na wala si Yuki sa kanyang silid-aralan. Hindi ito nakapasok at walang attendance. Ayon mismo sa guro, hindi kailanman dumating ang bata sa paaralan sa araw na iyon. Maya-maya pa tumawag ang guro sa pamilya upang ipaalam na hindi pumasok si Yuki. Ito ang unang malinaw na indikasyon na may hindi pangkaraniwang nangyari. Matapos ang nasabing tawag, inireport agad ng stepfather sa pulisya na nawawala ang bata. Agad namang nagsagawa ng malawakang search operation ang mga otoridad, kasama ang mahigit 1,000 volunteers upang hanapin si Yuki sa iba't ibang lugar kabilang ang mga kalsada at kagubatan sa paligid ng Kyoto. Sa paglipas ng mga araw natagpuan ang ilang personal na gamit ni Yuki, kabilang ang kanyang backpack at sapatos. Ngunit nananatiling nawawala ang bata. Dahilan upang mas lalong lumalim ang investigasyon at magbago ang direksyon nito mula sa simpleng missing person case tungo sa posibleng krimen. Lumabas din sa mga ulat na ang stepfather ni Yuki ay 3 buwan pa lamang kasal sa kanyang ina bago nangyari ang insidente. Sinuri rin ng mga otoridad ang mga relasyon at sitwasyon sa loob ng kanilang tahanan bilang bahagi ng investigasyon. Makalipas ang halos 3 linggo, isang katawan ang natagpuan sa isang kagubatan sa Kyoto na kalaunan ay kinumpirmang kay Yuki Adachi. Ayon sa mga ulat, inamin ng kanyang 37-year-old na stepfather na siya ang pumatay at nag-abandona sa katawan ng bata. Umamin din siyang paulit-ulit niyang inilipat ang bangkay upang lituhin ang mga search teams. Naaresto siya ngayong araw April 16, 2026 at nahaharap sa kasong murder at abandonment of a body.